Ang akong pangutana asa mabasa nga ang Santa Iglesia Apostolica Romana natukod nitong 30 AD at 33 AD sa Roma. Muna akong pangutana. Isang bagito ang lumapit sa isa sa mga isinasagawa ni na Brother Soc Fernandez na public preaching. Ang lumapit kung saan siya ay nakipagsubukan. Pakinggan natin ang kanyang mga katanungan. Kung ang kanyang tanong ba ay fallacy o matinong tanong. Okay, so sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At doon naman po sa mga nagpa-pop up na mga ads, bilang tulong na rin po sa aming programa sa Punto por Punto, sa aming ministry, huwag nyo na lamang pong i-skip yung mga ads kung sakali may sumay mag-pop up po dahil pag sila lumalabas at hindi natin nag-i-skip, nakakatulong po kayo sa aming ministry. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang akong pangutana asa mabasa nga ang Santa Iglesia Apostolica Romana natukod nitong 30 AD at 33 AD sa Roma. Muna akong pangutana. Yung tanong ng bagito ay hindi po katuruan ng Iglesia Katolika. Ito po ay katuruan ng ang dating daan at ng ibang mga sektang sulpot kung saan kanilang ipinapalitaw ng Iglesia Katolika ay doon itinatag sa Roma. Mali yun. Kasi ayon doon sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 281, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So hindi siya nagsimula sa Roma. Ayon din doon sa Philippine History by Gregorio Zaidi, Philippines a Unique Nation, sa page 123, sinasabi naman doon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin. Ilan naman sa Asia ang Roma? 'Di ba? Was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, ang Roman Catholic Church, hindi siya nagsimula sa Roma. Siya nagsimula sa Jerusalem. So, yung kanyang tanong, tabingi. May diferensya. Pero pakinggan natin kung paano yan sasagutin ni Brother Soc Fernandez. Salud ako ni Glenn, kay muna akong ipaabot nga isunod niya. Kay akong ipasiuna tundaan ang principle or the way how shall I answer him. Ako lang ipasiuna ito ganina. Ngayon saan ako siya pagtubag. Nga dili sa salang kalinya. May tungod sa usa Santa Katolika Apostolica Romana. Now, pila man katuig si Jesus nga nagwali. Sumala sa 1 Corinto 3, Lucas 3, nagsugod siya gwali 30 ang edad. Pila man katuig ang iyang pagwali dahil gipatay siya 3 katuig. Busa 30 dungagan ni mug 3, 33. Busa mo na atol sa pagtukod niya. Paingon niya ni Pedro, ikaw Pedro ba to? O gibabaw ning ba to pagatukuron ko nga akong iglesia? Agangahan sa Hades, impierno, dili makadaog kaniya. Busa ka ng tuiga, hinapos na nga tuig sa iyang kinabuhi. A third year of his public life. Busa 33. Kay 30, dungagan ni mug 3, 33. Unya, katapusan. Pero ang imong pangutana dong dili katapusan. Kana lang bahina kung pagod isip katapusan. Naas kaningo siya, prubahin ni Brad Soc nga naa ni sa referensya sa nasa sa referensya. Nasa Yaman.
Groliers Encyclopedia o sa World Almanac, Book of Facts. Unaw na itong Grolier Encyclopedia. Unsay po, the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Binasayon ta na. Ang Iglesia Katolika matod pa sa ebidensya tinukod ni Kristo. O giyaning gipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, mao ni ang pundok nga dunay kadugtungan sa obispo sa Roma, mao ni ngadlan og Romano Katoliko. So na ito ba sa World Almanac and the Book of Facts niya sa page 322, the origin or the founder Catholic Church, the origin is or the founder is Jesus Christ. So, iba ka ang encyclopedia? Ang encyclopedia dili na isuwat diha nga imaginary of a wise man. Doon nag-bibliography. Unsa na bibliography? Tinubdan. Di na ni mo kuha. Gikan sa kasaysayan sa mga apostoles. Muna yung nag-bibliography. Mausag ang World Almanac and the Book of Facts. Wa man na ko mahulbot panduha ka Armadura Divina. Kini, muna yung Grolier Encyclopedia. Volume 5, page 106. Kini ang World Almanac. Kako nang ipaybaw, nga ingon nga Iglesia Katolika. Tinukod ni Kristo. Daghan ta mga igsoon dinhi. Dili sa nako i-address din ni Glenn. Daghan ta mga igsoon dinhi mga dili Katoliko mingon, dili oy. Dili si Kristo nagstukod sa Iglesia Katolika. Ningon ko, kung doon na kay ebidensya ni ana, Biblia o referensya, mobali mo guwa ko sa Katoliko. Kung doon na kay mabasa nga ang Iglesia Katolika tinukod lang tao. Yung naman na sa history, si Constantino. Doon, kabasa ba ka kung saan ang tuigas Constantino? 280 to 333. Wa pa kayo mataos Constantino. 34 na kasanto Papa. Dugay nang natukod ang Iglesia Katolika. Sa unsang pagi nga siya nagtukod, nga diha naman ang Iglesia Katolika, wa pa kayo siya matao. Ang inahan si Elena, na santa magani nga Katoliko. So, by the way, ako natubak si Dong Glenn, pero sa ingon ako nga mudawa siya og dili mahimo maagas pa siya laing tubil sa tubig sa katarungan ngayong ipugsay paduong kanako. Ihatag nato balik ni Dong Glenn. Narito ang sagot ni Brother Sok Fernandez. Ang sinagot niya ay ang Lucas 3:23, kung saan 30 na ang edad ni Kristo nung siya ay nagsimula sa kanyang misyon. At based naman sa supported by history, 3 years lang yung kanyang ministry. 3 years. So 30 to 33, 3 years. So sa loob ng 3 taon na yan, namatay si Kristo sa edad na 33 sa taon na 33 AD. Yun ang sagot ni Brother Sok. Then dinagdagan pa niya ng referensya. Ang dinagdag niyang referensya yung Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church from Greek Catholicos Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. At dinagdag pa niya sa kanyang referensya ang sinasabi sa The World Almanac and the Book of Facts. Sabi ni Brother Sok Fernandez sa naturang video, yung mga encyclopedia na nakalathala ngayon sa mga paaralan, sa mga library, hindi yan gawa ng imahinasyon. Ang encyclopedia ay hindi gawa ng imahinasyon sapagkat meron itong bibliography. Ano yung bibliography? Yung bibliography, kinukuha rin siya sa kasaysayan ng Biblia. Ayon sa Biblia, ang iglesyang tinatag ni Kristo na itatag sa Jerusalem. Ayon naman sa encyclopedia, ang Iglesia Katolika Romana,
began in an upper room in Jerusalem. Pareho. Ayon naman sa Biblia, tinatag ito almost 2,000 years ago. Ayon naman sa encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ayon sa Biblia, si Kristo ang founder, and upon this rock, I will build my church. Ayon naman sa encyclopedia, this is the divine society founded by Jesus Christ. Kaya ang encyclopedia, merong bibliography kasi may pinagbabatayan. Pero yung mga ibang mga sulpot na sekta nasasabi daw na si Emperador Constantino daw ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Pero nakapagtataka dahil nung sumulpot itong si Emperador Constantino, meron ng 34 na Santo Papa, 34 na Bishop of Rome ng Iglesia Katolika, at naging santa pa nga yung kanyang nanay na si Santa Helena. So hindi totoo na si Emperador Constantino ang founder. So yun ang mga batayan ni Brother Sok sa pagsagot sa naturang katanungan. So isa-isa natin yung mga videos para sa lahat ng, para ma-specific po natin yung mga kasagutan ni Brother Sok sa naturang tanong ng isang taga-ibang sektang nagtatanong. Abangan nyo mamaya ang karugtong. Pero sa ngayon, thank you po sa lahat ng mga sumuporta sa ating programas punto por punto. At mamayang gabi po, dahil wala namang ibang talk si Father Darwin, makakaate na po ako sa punto por punto at tinatawagan, kinokontak ko na rin po yung yung pastor. Pastor ba to? Kasi pastor yung nakalagay sa niya sa kanyang sabi niya, ano oras dito lang sa Viber mo, ano oras pwede ako magtawag? Mamaya 8 PM mag-abang ka na. Okay, so ayan. Dahil tatawagan natin yung born again na magtatanong. Okay? Tatawagan kita. So, sabi niya, yes, tawag ako, sir. Dito lang sa Viber mo, dito WhatsApp po ito, WhatsApp dito Viber, ano oras pwede ako magtawag? So, mamaya 8 PM mag-abang ka na. Sabi niya ngayon lang, sige. So, bibigyan natin ito. May pagkakataon tayo mamaya magtalakayan. Okay? So, kumulat sa mga grupo natin, sa mga sino kaya ngayon? Nakatoka ngayong gabi. So, ipaalam ko to sa mga kasama natin sa punto por punto na wag muna tayong mag-topic mamayang gabi, no? Okay, no? So, tingnan ko lang ha. Sino ba nakatoka para mamayang gabi sa topic? Wait lang. Double check ko lang muna yung topic para sino nakatoka sa March 1 para masiguro natin, ano? March 1, tingnan natin, Dens Oberio. So sa March 1 si Dens Oberio. So papaalam ko lang muna ha, mamayang gabi tatawagan ko yung born again. Para matuloy na ang tanungan, para matuloy na ang request niyang tanungan. Okay, abangan niyo ito mamaya. So ito na nga abangan natin. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at
Sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Maraming salamat po. Ito po si John Do Alabado. Nasasabi po sa inyo, pagdating sa larangan ng katotohanan, talakayan natin ito straight to the point.